Okay, ang ganda ng araw ngayon. Buti na lang at day off ko ngayon. Sabi ko nga kanina, pumasok pa ako sa trabaho dahil akala ko hindi ko day off. Dahil akala ko ngayon yung usapan namin na magko-cover ako dun sa katrabaho ko ng Friday. Yung pala, next Friday pa. So ako namang so excited, pumasok ako ngayong day off. Aga akong nagising. But not really maaga kasi 6:30 is late na yun. Well, di na ganun kaaga. Sikat ng araw. Okay. So, dahil ano na rin lang ako, postura na, bumangon na ako para diba? Para sulitin ang daylight. Dahil, ang daylight kapag ganitong winter time is maikli lang. Ano siya? Diyos ko, mga alas 5. Bago, wala pang alas 6, madilim na. Kaya, yun, ayoko ng winter time. Pero pag summer time naman dito, isang haba naman ng daylight niya. Yun, mas gusto ko siya. Yun. Kasi, mas marami kaming nagagawa kapag summer. Mahaba yung araw kumbaga. Yes. Okay. Wala akong gagawin ngayon kundi ang mag-vlog. Napanood nyo ba yung kwento kay yung interview kay Melanie Marquez? Grabe, ano yung nangyari sa kanya? Ay, nako. Kaya talagang ang pag-aasawa, sabi ko sa inyo, ay swertihan talaga. Napakaswerte mo kung makuha mong lalaki is talagang may kabutihang puso. Mabait, mapagkumbaba, hindi nananakit, hindi kayo naabuso. Napakaswerte mo pag gano'n na nakuha mong lalaki. Pero, or kapareha, not just lalaki, kahit babae pa. Kung makuha mong kapareha is ganyan ang trato sa'yo, napakahirap. Kung sino yung nakapanood ng kwento kay Melanie Marquez, grabe yung pinagdaanan din niya. Alam mo yun, pangarap niya na magkaroon ng buong pamilya. Yun, pero ang nangyari is hindi niya na nakita halos yung mga red flag. Parang halos umabot pa ng 25 years bago niya nakita yung lahat ng mga red flag. Kumbaga yung bago siya natauhan ng tuluyan, bago siya tuluyang kumuwala, pagkatapos ng 25 years. Ano nga ba namang masisisi mo nga ba naman si Melanie Marquez? Kumbaga na in love lang siya at gusto niya lang talagang panghawakan yung pangarap niya na magkaroon ng masaya at buong pamilya. Kaso ang nangyari is naging kalbaryo niya yun. Okay? Kasi syempre sa mga marriage na ganyan, sa una lang yan masaya, pero kapag ganyang marami ng red flag, alam mo yun, kalaunan is hindi ka na magiging masaya kasi parang mas pinili mo nang magkaroon or makulong sa sarili mong kulungan. Yun, grabe, mas pinili mo na makulong sa human prisoner kumbaga. Teka, tatapan ko muna yung bola at naghihintay na naman yung makulit na bata. So ito pa, inilayo siya sa tinira siya sa, alam mo, nag-off-grid sila sa farm niya. Walang mga, alam mo yun, internet, wifi. I mean, parang ang hirap paniwalaan, kasi syempre abogado yung asawa niya, Pero I mean, baka sa trabaho niya nagkakaroon ng wifi. Pero kung sa bahay, hindi ako pwede ng walang wifi kasi nandun lahat yung aking kailangan ko ng wifi kasi sa trabaho kailangan ng wifi. Basta maraming kailangan ng wifi, kailangan ko i-access yung email ko, diba? Hindi ako pwedeng walang completely walang internet, anyways, yun nga. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga babae, not just babae, kahit lalaki, pag pipili kayo ng mapapangasawa nyo, pipiliin nyo talaga yung magiging buhay nyo, yung magiging mapapangasawa nyo, yung kung ano yung buhay na gusto nyo. Imagine nyo yan, kung ano yung buhay na gusto nyo. At saka maglalaan kayo ng maraming tanong sa sarili ninyo, kung yun ba yung buhay na gusto mo, kung yun ba yung buhay na may asawa na gusto mo, yung gusto mo ba na hinahawakan ka sa liig, gusto mo ba na kinokontrol ka, gusto mo ba na wala kang kalayaan. It's all up to you and it's all depends on you. Okay, ako alam ko sa sarili ko kung ano yung gusto ko sa buhay. Gusto ko syempre yung may kalayaan ka. Ba't ka naman mabubuhay nang wala kang kalayaan? Kaya ka nga nabuhay sa mundong ito para at least hindi gawing miserable yung buhay mo, diba? Ba't gagawin mong miserable? Ayoko ng ganun. Gusto kong malaya ako, nagagawa lahat ng gusto ko, na bibili yung lahat ng gusto ko, ng kailangan ko. Yun ang buhay na gusto ko at yun ang meron ako ngayon. Pero yun nga, kapag yun ay hindi, isa-isa mo nang hindi nakikita, doon ka na
magsimulang bumuo ng mga tanong sa sarili mo para mas maliwanagan ka. And so yun nga, si Melanie Marquez, naliwanagan siya after 25 years. Grabe. Unti-unti niyang nakita yon. Nauna, yung mga red flag nga, nilayo siya, di ba? Wala man lang, sa mga, nag-off-grid nga sila. Wala namang problema kung maging off-grid ka, pero parang, yun nga, sabi ko nga, kung yun ang gusto mo. Pero kung hindi mo gusto, ay mahirap. Diyos ko. Lalo na artista pa naman si Melanie Marquez, di ba? Ba't gusto mo mag-off-grid, di ba? Parang ang hirap nun. Parang ayoko, pag ganun. I mean, gusto kong paminsan siguro, but not like for 25 years, di ba? Yan. Tapos, ito pa, recently, yung lalaki pala is, parang, ang tawag dito, nag-sleepwalker daw ang dahilan, tapos, nagigising na lang daw siya minsan na hinahampas yung ulo niya, tapos magsosorry, sabi niya, sorry na, naginip lang ako, ganyan, na hinahampas ang ulo mo. Paano kung martilyo na ang hawak niya, diba? Ano na, naginip ka pa rin noon? Imposible, diba? Sa panaginip kasi, basta mabagal pag panaginip, akala mo nangyayari, pero hindi siya totally na yun talaga yung nangyayari yung minsan, minsan kagaya ng umiihi ka, nangyayari talaga yun. Tapos minsan naman ay nananaginip daw ito na sinuntok daw siya sa tenga niya na nagdulot ng pagkabasag ng niya, eardrum niya. So parang sa panaginip, ganun ba kalakas ang panaginip? I mean, hindi pa naman ako naalimpungata na nasuntok ako or nanuntok ako, hindi pa nangyari. Sandali, pahagisan naman natin yung bola. And then another red flag is yung hindi daw siya binibigyan ng pera. Diyos kong hirap nun. Yan ang pinaka number 1 na ayoko mangyayari sa akin. Ako hindi mo bibigyan ng pera. Diyos ko, talaga magpipilit akong kumawala sa ganyang relasyon kapag ako ay nakita ko. Ako kasi yung tao na mapagmasid talaga tinitingnan ko yung bagay-bagay sa buhay ko, kung ano yung mga tama at mali. Pinag-aaralan ko din ng lalaki kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung mga ugali niya, at pag hindi ko nagugustuhan, ay talagang sinasabi ko. Yeah, sinasabi ko dito sa isa. Sa una na nahimik ako, pero hindi ako mananahimik ng sobrang tagal. Talagang sasabihin ko sa'yo ng harapan. Yun. At kapag hindi ko na kaya ay talagang, Diyos ko, pasensyahan tayong dalawa, iwanan talaga kita. Ganun ako. So anyways, yun nga, si Melanie Marquez, nakita na niya yun na hindi daw siya binibigyan ng pera, and then nagbibigay daw naman siya ng pera pati sa kanya doon sa lalaki para sa yung mga cow nila, 'di ba, mga baka nila. Nagtataka daw siya bakit nagbibigay naman siya ng pera pero yung kinikita walang binibigay sa kanya. Ano yun? Parang dinala mo lang ang sarili mo doon sa ibang bansa para magpaalipin. Kahit ikaw ay nagtatrabaho sa simpleng or kahit anong regular na trabaho lamang is nagkakapera ka, diba? Sa kanya hindi. So isipin mo yun, pagtanda mo, Diyos ko girl, ay naku, napakahirap. And finally, ito na nga, ang last na isa pang red flag na nakita niya is, lastly, hindi ko alam, hindi na niya sinabi kung sino nagdala sa kanya sa mental hospital. Ayaw niyang banggitin kung sino ang nagdala sa kanya sa mental hospital. Sino ba naman magdadala sa kanya, 'di ba? I'm thinking baka yung asawa niya. 'Yun. Tapos ay una daw ay dinala siya sa rehab. 'Yun. Oh my God, grabe. Tapos pagkatapos ng rehab, dinala sa mental at tinurukan na lamang ng gamot. Hindi ka ba pwedeng turukan na lang ng gamot? Grabe, buti na lang at nakawala din siya. Yun. Nawala din siya doon sa mental hospital. Anyways nga, itong maipapayo ko sa mga babae. Meron kasi akong nababasa na sabi daw ay nung asawa nila ay huwag ka na magtrabaho, dito ka na lang sa bahay, alagaan mo yung anak mo. Para ito masasabi ko sa inyo, tingnan nyo mo munang maigi, pag-aralan nyo muna ang sitwasyon. Huwag kang tuluyang titigil sa pagtatrabaho. Ang gawin mo is mag-sample ka muna. Ang gawin mo ay kumuha ka muna ng leave, okay? Meron namang leave na makukuha ka na hanggang 1 buwan, diba? Diyos ko, 1 buwan is enough time na yun para madiscover mo kung yun ba ang buhay na gusto mo, okay? Kung yun ba ang yung buhay na na-imagine mo, okay? Dahil 1 buwan, may anak daw sila 2 yata yung anak nila o 3. Yun. Sabi ko sa iyo, pag-aralan mo muna.
Huwag kang basta bibitaw muna sa trabaho. I mean, kung gusto mo maikli sa'yo ang 1 month, okay, try 3 months, 6 months, 1 year. Tingnan mo, okay? Na lang at nakawala na nga si Melanie Marquez doon sa sitwasyon niya na yun. Yun ang masasabi ko sa ating mga babae. Tayo ay wag basta pakampante, okay? Anyways, hanggang sa muli. Bye!